Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Eto mga kaibigan, gumastos po ng mahigit po sa 1.2 billion. Ganun po kalaki Nasa 1.2 billion ang ginastos mga kaibigan sa opisina po ni OBP. Ng opisina po ni Vice President Inday Sara. Ito po yung sa ilalim ng medical assistant. Alam nyo, nung panahon ni Digong yung Malasakit Center, kumbagay halos 24/7 ang kanilang pagtanggap po ng mga pasyente. Ngayon, ito pong 1.2 billion, ito po yung ginastos sa office po ng Vice President. Nandito po yung medical assistant, yung program upang tulungan yung mga naghihirap na mga Pilipino para ho dun sa kanilang medical na pangangailangan. Kaya ang paliwanag po dito ni Vice President Inday Sara, sabi ho ni Inday, ang OBP nakapagbigay na ho ng tulong medical na 106,958 na Pilipino. Ganun po karami Nasa 106,000, kumbaga 107,000 na Pilipino. Simula pa lang ho yan noong Hulyo 2022 hanggang taong kasalukuyan, ganun ho karami. Nasa 107,000 na Pilipino. Kumbaga, tinabigyan ho ng tulong hong pang-medical at yan naman ho nagkakahalaga na 1.2 billion. Ngayon, doon po sa gumastos naman para ho doon sa OBP, ito naman ho yung 130 million para ho doon sa mga burial assistant program para ho doon sa 22,417 family. Kumbaga doon po sa 22,417 family, mga kaibigan, nasa 130 million. Diba? Ito po yung nilaan pong pondo. Kaya ang tanggapan po ng OBP, kaya alam nyo mas maganda po kapag ka po sa barangay. Alam ho natin yung mga naghihikaos na talagang salato sa pamumuhay. Dapat po yan inililibre na po ng barangay, yung burial assistant. Bakit? Pwede po nilang i-request yung mga nakaupo hong pakapitan, bibigyan ko po kayo ng tip. Pwede nyo pong i-request po yan sa OBP. Diba? Kasi meron po yung budget dun po sa mga burial assistant. Tanong, paano ka, Haris, kung di naman ho direktang kilala ang opisina ho ng OBP? Di babagsak ka dun sa CSWD. Ang gagawin naman ho dyan ng opisina po ng barangay, mag-i-issue po yan ng cheque na halagang 3,000. At pwede mo naman ho maklaim ho yan sa loob ho ng 3 months. Tapos na po yung 40 days. Diba? Ngayon, itong opisina po ni OBP, mga kaibigan, nasa 1.2 billion. Ayan na po yung ginastos. Maliban ho dun sa mga programa, sinabi nga po ni Vice President Inday Sara, mga kaibigan, meron pa ho dun sa libreng sakay program. Di ba? Natakarami. Kaya nga, dun ho sa pag-question sa kanyang confidential at intelligence fund do, mga kaibigan, halos lahat dito pala ho inilalaan Di ba? Meron pa ho doon sa commuters sa Metro Manila. Nasa 99,600 commuters na sa Cebu, sa Bacolod, sa Davao. At napakarami, nagsagawa na rin ho sila ng kanyang opisina. Nasa 162 na relief operation doon ho sa mga kalamidad. Ito po yung naapektuhan po ng bagyo, lahat po ng kalamidad to the rescue. Naandyan po yung opisina ni OBP, Office of the Vice President. Nakapagbigay din ho ng 23,000 relief box o yung 11,000 ho na food pack o yung food box, so mga kaibigan, na wala akong pinipili. Hindi ho pinag-uusapan ho dito kalabang ka o kakampi. Kasi po yan, pera po yan ng taong bayan. Takso yan ni Juan de la Cruz. Nagpagasolina nga, kumain ka sa mga food chain, lahat ng ginastos mo. Kumbaga yung tax na yon, yun po yung pondo na ginagamit po dyan
na lahat po tayo meron pong pakialam po dyan. Ngayon, kung ikaw naman sa tingin mo naman nakakaluwag ka, di ba? Sabi nga ho okay naman yung estado ng pamumuhay mo, medyo mag-giveaway ka na lang. Paubaya mo na ho dun sa umaasa ho sa ganun. Minsan ho, magkakaiba ho ang pag-uugali ho kasi ng mga nakaupo, particular sa mga LGU o dun po sa mga nasa mababang estado, ha? Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.